So, hello guys, good morning. Welcome again to my channel. So, sa ngayon, ang may papakita ko sa inyong video ay ang panganganak ng baboy ko na si Sunny. So, yan guys, may lumabas na po. Pagbaba ko ay may lumabas na pong isa. Ayan. Binoise over ko na lang po ito guys kasi hindi po ako makapagsalita dyan sa loob kasi hindi po pwedeng magingay dyan sa loob para hindi po maistorbo ang panganganak ng baboy. O yan guys, puputulan ko po yan siya ng pusod. So ayan, lumalakad pa po palayo yung biik. Hila-hila niya pa yung kanyang pusod. So ayan guys, may kasama naman po ako nung time na yan, nung nanganak yung inahin ko. Andyan po yung anak ko, kaso may ginagawa din po sa taas kaya hindi po yan siya nakatulong, kaya yan, may inabot lang po yan siya, yung mga kailangan ko na sa pamputol at panglinis sa biik, pamputol ng pusod. So yan guys, dahil mag-isa lang ako, ganyan ang ginagawa ko. Tapos ayan, so yan ang unang biik niya. Mabait naman yan, hindi lakad ng lakad pag so yan, naputol ko na yung kanyang pusod. Tapos syempre pagkatapos putulin ng pusod, yan, i-sprayan po yan siya ng Combinex. Kung wala naman po kayong Combinex, pwede naman po yung Betadine para hindi po ma-infection yung pusod. So yan guys, yan, nilagay ko po siya sa sako para kahit papano ay mainitan naman siya. Yan. Tapos dahil medyo sumiksik na siya, dahil may sikat na po ng araw dyan sa gilid, so yan, ilalagay ko po siya dyan sa may nasisikatan ng araw para mainitan naman siya. Oh yan guys, inaantay ko po ulit yung kasunod na na biik na lalabas. Ayan, hinahaplos-haplos yung kanyang tiyan, pati yung kanyang dede para humilab ulit yung kanyang tiyan. Ganon din naman sa tao, kapag yung hindi humihilab ang tiyan ng manganganak na nanay, ginagalaw-galaw po yan yung nipple para daw humilab. So ganon din yung ginagawa ko sa inahin ko, hinihimas-himas ko yung kanyang tiyan, yung bandang dede, yan, para humilab. So actually lagi ko na po yan ginagawa. Ako lang po mag-isa yung nagpapaanak sa mga inahin ko. Yan pong si Sunny, yan po ay pangalawang inahin. Yung pinakauna po naming inahin ay nabenta ko na kasi
lagi na po siyang nakukunan tuwing mayroong mga anak na isang inahin ko, tapos siya po ay buntis, parang nanganganak din po siya, nakukunan po siya bali 3 times po na nangyari yon, kaya napagdesisyonan ko na ibenta na lang kasi sayang yung panahon, sayang yung biik. Yun, naka 8 times naman po yun nanganak. So yan guys, yan, may lumabas na po ulit na isang biik. Yan, pupunasan ko po yan para matuyo siya kaagad. Yan, actually kahit naman hindi mo yan punasan, kasi kusa naman yan matutuyo, kusa rin siyang yung pusod niya kusang matatanggal dyan sa puwerta ng nanay. Pero dahil nandyan ako, syempre kailangan ko na siyang punasan para matuyo siya kaagad, tapos putulan na rin ng pusod. Ayan. Hindi po totoo yung sinasabi nila na pag lumabas yung biik kailangan mong punasan kaagad kasi hindi siya makakahinga. Hindi po yun totoo, dahil yung dalawang inahin ko nanganak na, kusang inilabas lahat niya yung anak niya. Pagbaba ko, labas na lahat ng kanyang anak, pati pusod. Syempre dahil naapak-apakan, naputol na rin. So ang ginawa ko na lang, pinanglagyan ko na lang ng ng betadine yung kanilang pusod para hindi ma-infection. So yan. Pero mas maganda guys kung paanakin nyo yung baboy nyo ng siya lang mag-isa. Mas maganda kung nasa lupa para mas mabilis matuyo yung biik. Hindi dudulas. Kasi pag sa semento, madulas yan guys. Baltog-baltog yung mga ulo ng biik, magkakaroon sila ng pasa-pasa kasi madulas syempre yung katawan nila. Pag tumayo sila, dudulas. Syempre tatama yung ulo, at yan din minsan yung nagiging dahilan kaya namamatay yung biik. Kaya pag sa simento, mas maganda na tulungan yung nanay na linisin yung kanyang mga biik. So yan guys, naputulan ko na ng pusod. And then Combinex spray. Nakatulong din po yan yung Combinex para mas mabilis matuyo yung pusod nila. Yan, nakadalawa na siya. So actually kasi kagabi ko pa yan inaantay. Nagli-labor na po siya kagabi. Tapos hanggang madaling araw inaantay ko siyang manganak. Pero dahil nga nainip na ako at wala pang lumalabas, iniwanan ko siya. So, pumunta muna ako sa bahay at nagkape. Napidyo mo yung At labas niya? nagluto pa yata ako ng almusal namin. Tapos pagbaba ko, ayun na, may lumabas ng isa. Ayun, kaya nakita nyo yung isa kanina, dry na siya. Naglalakad-lakad na. Hindi kasi kita yung mga bit. Yan na. Oops. Basain mo malinis. Ayun. Ayun. Merong ulit lumabas. So, ayan.
punasan ulit yan siya. Ayan. Napakadulas niyan guys. Kailangan maayos ang pagkakahawak mo or wag mo masyadong itaas kasi pag dumulas sa kamay mo at mataas ang pagkakahawak, sigurado po yan. Untog po yung biik na yan. Kaya kailangan dahan-dahan din po ang paglilinis. Bago na naman. Sige, dala mo. May lagay. So yan. Kailangan linisan maigi para talagang dry na siya at hindi siya lalamigin. Ito lang muna dyan. Ayun. Lumalayas na yung isa sa kanyang kinalalagyan. Ayan. Pag po nakalabas na yung mga biik, malinis na sila. Pahanapin mo muna. Ay, hanap ka muna ng basahan pa Pag dyan. Wala kaya na nilang pampunas sa katawan nila. dumede, kailangan na yan silang ilagay sa dede ng nanay para madede na po nila yung colostrum. Colostrum po yung tawag sa unang labas ng gatas ng nanay na madidede nila. So yan. At nakakatulong din yun para humilab yung tiyan ng nanay kapag may dumidede ng mga biik. Mas mapapabilis ang paglabas ng mga anak niya. So yan guys. Nakadalawa na siya. Okay. Saan galing na? Yun na. Siyempre, kapag bagong labas sila, medyo mahina pa. Kaya yan. Malambot pa yung mga tuhod nila. Hindi pa sila masyadong makalakad-lakad. Oops. Gumugulong-gulong pa. So, yan. So, yan po ay syempre bago pa didein yung mga anak, kailangan malinis syempre yung dede ng nanay para yung madede nila ay malinis din. Hindi sila magkaroon ng sakit. Kailangan linising maigi para walang germs. Ayan. Kinuskus pa talaga. Kuskusin ng kuskusin. Ayan. So, yan. Okay na. Malinis na. So, pwede nang ilagay ang mga anak niya para dumede.
nagre-ready na ulit. Malaman mo yan guys na mayroong kasunod na lalabas kapag ka yung umaangat-angat po yung paa niya. Parang pumupwersa siya. Yan, malalaman mo yan na may palabas na ulit. Okay. Yung dalawa ay naghahanap na po yan ng dede. Yan. Hanap-hanap na sila kung saan na yung dede nila. Ganyan po kapag ka mga bagong labas pa lang. Kailangan mo silang i-guide sa dede ng nanay. Tapos kailangan mong Oh, yan guys. Naka-apat na po siya. Yun. Ayan, naka 4 pieces na siya. So, pasensya na kayo guys. Hindi pa ako marunong mag-edit talaga ng video, mag-cut. So, yan. Naka-apat na po. Okay. O yun. Kita nyo guys. Pag ginaid mo naman yung mga biik na yan sa kanilang dede, doon na, dyan na lang po yan sila. Dede na lang po yan ng dede. Yan. Yun, yung isa na yun, hindi pa masyadong naituro ang dede sa kanya, kaya doon siya sa kapatid niya pumupunta. Pag ganyan guys, kailangan hawakan ang biik at ilagay sa dede ng nanay. Yan. So, yan. Naghahanap na rin po siya ng kanyang dede. Yun. So, yan. Medyo mahirap pong medyo mahirap magputol ng pusod kapag yung walang humahawak. Kita nyo yan, oh. Mabuti na lang hindi masyadong malilikot ang mga biik na yan, kaya naputulan ko sila ng maayos. May time guys na na may pinuputulan ako ng pusod. Yun, lakad ng lakad. Tapos, syempre, ako hahabol kasi hindi pwedeng hilain yung pusod. Ang nangyari guys, hindi ko masyadong naitali yung sinulid sa pusod. Hindi ko nahigpitan. Kaya nung pinutol ko yung pusod, nako, pumusisit yung dugo. Kaya ang ginawa ko,
inipit ko siya sa paa ko para maputulan ko ng maayos ng matalian pala, sorry guys, para matalian ng maayos yung pusod niya. Yan, kasi kapag yung hindi na ampat yung pagdurugo ng pusod, maaring mamatay yung biik. Kaya kailangan kapag nagtali ng pusod, mahigpit po talaga para pag pinutol mo, hindi po hindi tawag dito, hindi pupusisit yung dugo, hindi siya dudugo kasi mahigpit yung pagkakatali. So yan guys, naka pang 5 pieces na po yan. So yan. Pagkatapos po niyan nilang pag nailabas niya na po lahat ng anak niya, padidedein po yan sila ng kahit mga 6 hours or 24 hours bago putulan na sila ng ng ngipin, mga pangil. Kailangan putulan sila ng pangil para pag nag-agawan po sila kasi yan ng dede, may time na nakakagat nila yung dede ng nanay, kaya nasasaktan yung nanay, ayaw na magpadede. Kaya pinuputulan po yan ng mga pangil. Ipapakita ko rin po sa inyo guys yung pagputol ko ng pangil at yung pag-inject din po ng ng iron sa kanila para po yun sa kanilang katawan, vitamins po para sila po ay masigla. At syempre para lumakas dumede. Yan guys, nag-aagawan sila. Ganyan po yun. Pagka nag-aagawan po sila, nagkakagatan po yan. Nakakagat yung dede ng nanay. Yan. Yan kasi kapag nakadede na sila ng ilang oras, malalakas na po yan. Talagang magkakagatan na po yan, mag-aagawan sa dede. Kaya kapag nakakagat yung dede ng inahin, syempre masakit nga naman yun. Hindi po yan magpapadede. Ang gagawin po niyan, dadapa na lang yan siya. Hindi na po yan makakadede ang mga anak niya.